Brother and sister, panoorin po ninyo hanggang wakas ang bidyong ito. Proverbs chapter 31 verse 25. Siya may kasuotan nga kusog kag dungo. Siya nagahibi sa palaabuton. Nagasugid siya nga may kinaadman kag hindi ni siya ka verse para kini sa aton yung mga nanay kay ni sa ladies devotion sa nga niya gitwa nga topic para sa ladies. So na kasi dignity sa isa ka Iloy. Di ba ang Iloy dapat nga kita dignidad kag self-respect sa aton kaugalingon. So isa-isahon ta siya para maintindihan ta nga ini nga verse pinaka-importante ni siya sa bilog nga Bible basahon mo. Siya ni sa ang pinaka-importante nga verse para sa isa ka nanay. Do honor ni siya sa nanay. Amo ni siya ang ginpah ng tulad kay Hana. Grabe ang iya nga sincere faith. Niya kita tanan tag-isa faith, pero siya ya may sincere faith. Kagidya. Amo na sa magid hatag siyang iya nga gusto nga makabata siya. Sila niya sa kanyang nga ginhambal, siya may kasuotan nga kusog kag tungog. Siya nagahibi sa palaabuton. Ang una nga bahin sa talata nagasiling nga maanyo ang isa ka ina kung nanay nga ginabihisan sa kusog kag dungog. Ano ang kahulugan sini? Bilang mga nanay, hindi lang ang pisikal ang kusog ang aton kinahanglanon. Kaya kung pisikal lang yung kusog, so pagkabuas pugday na taya. Apoy na taya, bisan mga tatay, kapoy na naya. Kundi labigid ang spiritual kusog ko. Plus kani, spiritual strength. Mas, kung ang physical strength ta, lapyo, ano na ginagawa ng spiritual strength ta, no? Kung kisa pagid, ako na sa akong example ko, kulang din ako ng spiritual strength naman, wala akong pa-charge. Unlike sa ibang tadi ng mga nanay, na for every night, ari diya sa devotion, grabe na yung charge niya, full charge na diya, antes makulit sa balay. Ikaw, pariya sa akin, wala ko yung nagka-charge every night, o hindi ko full charge sa spiritual strength. Kinahanglan tagali, nga may ara kita spiritual strength, ay kung may kusog ka sa sulod, may kusog ka nga kawalan sa paglaom, bisan sa mga oras ng pagsuay, kabalo kita ng Diyos, ano ang aton nga sandigan. Wala ang tibang yung sandigan, sandig ka na sa kaway, kung magkagyo, tumbang, nagyapon. Sanday ka pala si Mubana lapyo mo na tumba ang magagyapon nga duwa, no? Dapat din kita magasanday sa aton nga Diyos. Wala ka sa lugar ng isa ka nanay, hindi basta-basta magpadala sa wala ka sa emosyon. Parehos nakabati ka to nga, ay si ako to pala, si Sister Esther to pala. Kapatid mo to guro yan ang pagtago mo, kalikin niya, to gintungangan niya to nga Sister Esther, kalilain to yung nagahe. O, nagano ka dayon, nag-react ka dayon, ano matabo? Guba ka, gubain mo nga spiritual, gubain mo nga physical. Naman, siyempre gubain mo nga paglantaw sa imo. So hindi lang dapat nga bilang tao ka sa siningang kalibutan, hindi dapat nga kung kayo ka sa sulod, pagkagawa mo, guba ka na. No? Dapat, kung ano kita, pag-recharge sa sulod, ipagwa ta ang aton kuryente sa ila. Mangin positive vibes na sila, hindi negative vibes. No? Siling niya, siya may mataas na pagtanaw sa iya kagulingon na tagaan ta, dignidad at kagulingon na kung may ara man gali sitwasyon nga matabo nga grabe na naka-downfall sa aton nga ginabato sa aton, iban gali nga mga apostol ginabato sa bato, gitsa gani nga literal. Pero anong ginimo nila sa duko na sila? Why? Kabalo sila kubiran sila ng Ginoo. Kung ano man ang imo nga ang mabato ta sa imo emosyonal ba na, kung physical ba na, may ita sila. Kay kadapos ang Diyos, kabalo ang Diyos kung nga katabo sa aton kabuhi. Siya yung nakontrolan sa aton. Praise God. Siya may kapasidad na magkatawa lang. Ang nanay ko no, bisan ano pa na ang matabo, may capacity kita na magkadlang lang. Bisan ano pa ang matabo sa aton. Amo na yan, verse ang Bible. Siya may kapasidad na makatawa, kag atubangon ang kalaabuton nga may paglakom. Sa iya pagtuo nga ang tanan nga butang yara sa ikalom kontrol sa Dios. No? Amo na siya ang ginpaabot sa Dios sa atong sinakagabiyon. Kag sa ikaduha nagasugid siya nga may kinaadman kag ang maluyag nga pagtudlo yara sa iya dila. First things first, ang atong nga dila dapat pantayan ka ni siya. Kay once nga magbuya ka gani word, or once nga magbuya ka sa verse, automatic, ano gina siya ya? Gatuman gina siya ya. Labi na gid. Paghalin mo sa church nga grabe ang Holy Ghost mo.
bantayan ta na siya. Kay kita pang naka-curse sa ila. Nga nak, dapat hindi. Nga man, dapat ay kita daw ara ta sa downfall ta. Sila wala ka nakabalo, pero tila na ako mangrano, pero di mo na naka-downfall. Pero na sila kapugday man. Di kung naghalin ka din na grabe ang mga charge, na blang grabe ang mga electricity sa mga balingon, kag nagbuya ka sa iya sang amo na, ang mahan magwa sa iya. Sinagi sa lapuslan, tika ato padbalay mo na sabi karon. Di ba? Daw kung sa imo man mura ang mga mabatyagan mo, kaluloy man siya gyapon nga dapat kita ang tabang sa ila, no? Ang mga dapat bantayan ta ato nga dila. Ang isa ka nanay nga ginahatagan sa gili sa talatang ini, hindi lamang kilala sa iya panabas nanyo, kundi sa iya nga mga pulong. Sa ato nga word, galantaw ang tao kung ano ka klase nga tao. Bantayan ta na siya. Ginasiling nga siya, nagasugid nga may kinaadman. Ang kinaadman nga ini, halin sa kawalingon nga panghunahuna. Hindi ni siya halin sa atong kawalingon nga panghunahuna, kundi halin ini sa Dios. Sa tagsa ka sitwasyon sa kabuhiyang iyang mga tambag, nagapanginbulahan hindi lamang sa mga kabataan, kundi pati man siya ba nakagam komunidad. Na hindi nga sa sulod sa balay, nga mangin Christian ko sa akong sulod pa ni balay. Pakita ko sa akong batang grabe ko katutong. Pakita ko sa akong bana nga amo ko ni klase nga bahay. Unda, ano na, nang ugdam mga klase nga asawa. Pero pagkaabot mo sa community, grabing bibak, grabing ano sa imong grabing kay anong ipakita mo sa ilan, hindi manami. So dapat kung ano kapagwa mo, ano pagsulod sa church, amo man ang ipagwa mo sa kay connectivity, connect lang ka na dire kag kita na diya bayang asin sa kalibutan, no? Siling niya pa, ginatutukan niya mga butang sa iya balay kag hindi nagakaon sang tinapay sa katulangan. Ang pagiging nanay hindi madali, hindi gidman. Amo ni nga ang mga manog bata, ang manog nanay palang tari nabi kung ari di sila kay maintindihan nila kag kung ano ang buot silingon nga mangin nanay. Kabisan pa sa mga banano dapat namin kung ari mo sila nakaten sa aton. Ay para mabalaan nila nga ang nanay superwoman gid sila yatuod nga ang mga bata ginalangtaw nila nga nila tatay superhero, mas superwoman ang nanay. Ay siya ni sa ang cover sa iya pamilya. Ang tatay obra na may ano di ba meron kita nga meron kita umbrella as Christianity may umbrella kita. Si Jesus ang husband, ang nanay kag ang bata. Kita ada nga si Jesus ang hinalada nga authority na naog sa tatay. Kag ang tatay, gin-coveran niya asawa. Ang asawa, tatlo na dakasangay niya kung nagtawag ng umbrella. Tatlo na dakasangay. Nga man, kay siya na natanan ang maghatag sina. Siya ang mapuno sa para mabuo ang isa ka pamilya. Ang muna sa kabudlay ang pagiging nanay. Ginabantayan niya ang tagsa ka aspetos. Hindi siya tamad. Siya masipag kag anda magsakripisyo para sa kayuhan sa niya pamilya. Di ba din na? Yung sacrifice na natin nga, profesyon para sa atin nga, bata. No? Yung sacrifice sa atin obra para pantayan ta atong balay. Makaluto ta sa ating bana. Ang muna siya kabudlay ang bilang, isa ka nanay. Ang muna siya nga honor niya siya sa nanay, ang Proverbs. Bilang isa ka nanay, hindi natin pagpasagdan nga may makaligtaan sa atong pamilya. Halin sa ila pisikal, nga pinahanglan, tubtob sa espiritual na kahimtanan. No? Parehas ka Sister Ellen. Halimpias ang una sa lahob, hasta subong grabe yung pangamuyo siya mga bata. Everyone na, nain mo man nagyapon, Sister Cora mo nagyapon, ginapangamuyo ang mga bata. Ay, kita man, nakaagi man tanigin isa ka bata. Pasalamat akong imo nanay sa una, pangamuyuan ka. Ako yung pasalamat dito kay pangamuyuan ko sa mga nanay kag tatay. O, ikaw, babe. Ikay mo nanay kag tatay sa mga lain na to yan, no? Lain na nila nga pagtuluhan. Pero, hindi ka magambal, imo nanay kag tatay, bisan katoliko, kato sa una, nagpangamuyo din sa imo. No? Hindi na kaligtaan mga muyo din ang nanay sa imo. Ang mga ina or nanay, ginatawag nga mangin, taga dumalang sa nila panimalay. Ginasiguro nila nga tanan niya ra sa husto, kag tanan nga panginahanglan natugunan. Ang grabe ng obra sa nanay. Tagaan ka lang sa budget sa imo bana, kung may budget. O presang masang padarimar, wala kami a budget. Waay kuya sang balajiton. Pero bilang Iloy, manita ka gid idea. Pero Sister Cora, wala income si Balderine, pero siya yan nangita idea. Amo na sa kagrabe ang kamot sa nanay. Kita mo ng tsura sa nanay nga damang kamot. Mega planchade, mega pamaypay de, mega brade, mega himos to. Amo na siya ang tsura sa nanay. Adlaw-adlaw kita kinahatagan sa oportunidad. Kabalo ka mga oportunidad na siya nga mo nang ginahimo sa atong panimalay.
nga ipakita ang atong paghigugma kag dedikasyon sa atong pamilya pinaagi sa simple nga butang. Oportunidad ta nga imo obra kung mantsa. Oportunidad ta nga imo obra maluto sa imo bana. Oportunidad ta nga iakal ka sila sa simbahan. Hambal sa Dios oportunidad sa isa ka iloy nga mahimo yang iyang obligasyon siya panimalay, obligasyon sa niyang pamilya nga makasimba sa simbahan. Isa ka opportunity. So kung opportunity magabot ang opportunity ano gani mo on? Grab your opportunity. Dapat i-grab ka nga itong opportunity adlaw-adlaw. Kaya ang mga sulod sa Diyos sa aton bilang nanay. Sino pang mahimo sila sa aton sulod balay kung wala ang nanay? Ang barka nila kita ko sa quote, maano sila kung wala ang nanay? Kadagiyuma. Pagsulod, pagabot pa lang sa balay din si mama. Pero kung in kaso nga mangayo ay na or magano na kung daw lang alang na kay pa kay mama. Si mama may sala, si mama amo ni si mama amo na. Pero kada panita magmasakit matanan. Abi ang power. Amo na siya nga siniya kagabi pinapakita ni sa aton nga sundon ta ang faith ni Hana, sundon ta ang faith ni Sarai. No? Grabe na pagtuo nga wala na sa kabalo kung ano pa ang desisyon, ang plano sang Dios sa ila kabuhi, pero gintuuhan nila. Nagalaom, di ba? Nga sa aton nga verse 3, maglaom ka kay ang Dios kontrolado yang tanan. Hallelujah. So amo na nga ginapuyan ko sila kagabion nga Thank you, Jesus. bisan ano pa katayo o kung grabe kataklad dun sa ginagyan ta subong bilang nanay, bilang tatay. Tandaan ta nga ang Dios ara ang gitna nga sunog yapon sa atin. Kita ka mo sa footprints in the sun, no? Una, damo pagalkat, gasunod pa sa iya, apat pa. Anong natabo sa ligay kay kapoy na siya, isa na lang, naman, ginlukdo na siya, kay hindi na kaya. Kay kabalong Dios, kontrolar sa Dios, kung diin ka ng asta, din asta imo kusog. No? Ang Dios malalay sino, magpati ka, maarang Dios malalay sino. Sino makabalik pa na si Brother Raymond, man, bis ka na ako, kakadlaw ko na sulat si Saray ko. Sila mo hindi ka na balik ko rin pa, wala na kay damo na kami na playan. Hindi ka na gulo kabalik yan. Pero grabe ang Diyos. Grabe ang iyang milagro na siya rin natawag. Ano mo lang si Brother Raymond, why kasi nakatapos high school na saya, ang iyang mga college graduate na kanan. No? Kada yun, amo pa itong natabos niya, nabulag sa. Umbot lang kung ibansin niyo, kabalo na din, nabulag na si Brother Raymond, nabulag na siya. Right side siya mata, nabulag na siya. 3 days din sa simbahan, fasting, prayer and fasting, wala sa place balay, balay lang na siya. Pero anong hinimo sa Diyos? On that last day sa niya fasting, ayaw siya. Nakakita siya. Pagkabot sa balay, iyaman na nabi kung kakitaan ko. Nakitaan ko? Oo, ano na, nagkikaro ka na kayo. Pero that day, din siya. Last day sa niya nga fasting, grabe yung milagros ng Diyos. That day, ang nabal-alam mo na ayaw niya nga mata, nag-abot ng result niya, palakpon siya, diba? Grabe ang milagros ng Diyos. Grabe ang fasting, prayer and fasting. Grabe gito to niya nga gahong. Grabe ang niya nga pwersa. At nami siya, kung inyong pamilya, ina-unite na siya. Kaya kung ikaw nang isa, medyo lang alam ka na, siyempre, mayara kita kung kisa ka, huyahon, hindi na ko kaya, ara ka ni Siba, mga sagwa na gani, grabe mo na nakamagaranan, huwag mo na sila maginhimo, huwag mo na sila Siba. Kung ikaw lang, ang Diyos gani, gintuparan pa ni Satanas na maglumpa. Ikaw pa yan, yung tao ka lang. Muna siya nga dapat may backup prayer ka from your family. Muna siya nga pasalamat ka kung bilog ka mga pamilya, nagpangamuyo ka mo. Muna kita nga nanay. Gina-encourage ko gid ang tanan nga nanay, pakapan ta prayer ang bana. Kagato mga kabataan. Hindi tayo maguntat sila prayer niya. Pabalo ko ay ka maguntat prayer sa inyong mga bata. Pero kung isa ka kaligtaan ko mag-pray, pero remind this brother Rimar sa kung adlaw-adlaw pangamuyo ka da. Kada aga pangamuyo ka da. Kay doon vitamins na siya. Akin namuya ko na vitamins or prayer. Doon tisingay pala pangamuyo ko sa aga, pangamuyo ko sa gabi. Ay kung ma-miss ka, pagkaras ng adlaw, malipatan mo, hindi ka nakakabala nalipat ko pangamuyo. Ingin mo ina vitamins sa prayer. Amo na siya nga nami man sa nga daily life motivation sa akon. Nami kay sa nang biskan layo sa tuod. Grabe kito siya ka prayerful na tao.
Wala siya galayo siya nga ginahubyan. Amo na nga prayer ta sa atong mga bata makapimpang manog professional na manog graduate na. I-pray mo sila nga hindi sila dapat mag-detach ang ila energy sa church. Kay nagyan ko nagitay. Pangamuyan ng mga bata nga hindi ma-detach ang iya nga love sa church. Kay once na galing nga mag-detach na, pati sa inyo pa ni Malay, ma-detach na siya. Mahalin na sa, mapalayo na yung buwang sa inyo pa ni Malay. Pero once na ginasigi-sigi mo na siya pray, mabalik na siya. Kaya muna niya natapos ako, kabalo ko grabe yung prayer sa akin, kung magbalik ko sa church. Nagkabalo ko, tanan nga youth, subong maagyan na niya. Kung nagyan-galit na ako nga hindi pa diba dyan, guro dyan sa imo, nagyan naman guro nga magpugtay-pugtay. Mas maagyan, ano kasi kung may grabe ka lalang kalibutan. Amo na prayan ka nga itong mga youth. Kagabisan pa sa atong pastor's wife, sa atong elders, no? Kaya sila naman nag-back up sa atong church, sa atong youth, kag sa atong yung mga bata. Mga kabataan naton kinahanglan mga prayer. Kag sa kabay pa nga may mga additional no, mo-start ta next year may additional expansion ta. Kabalo ko may gamito ng Dios na maglapta kag maglapad pa kita. Hindi tayo magpapilin sa amo lang. Kapag magato man kamo sina. Gato man kamo may sister church na ta, sister churches na ta nga pang open. Nyara na yung matabo kina iya. No, kay wala tayo gapa, ubos gapa, abante kita ya. Kabalo ko tagaan sa Dios ang victory sa incoming years, kag incoming months pa. Every night, nung wala pa man nasabat, kabalot ang Diyos, naghambal nga, magulat. Magulat ka, sinsya ka mga tion. Kay ang tion sa Diyos, di ba? Masaya pa ang atong ngadlaw, 1,000, yung isa lang adlaw. What if, di mo, mga 40 days pa, or 40 months pa, kulat ta. Kaya muna sang pinakamaayo, ang pinaka-manami na tion, kaya hatag sa Diyos ay kung inako. Wala siyang posible ito sa Diyos, pero naghambal na siya ng magulat ka. Pagabot na, i-claim mo. Pagabot mo sa imo balay. Kada sulod sa imo balay. Bless this home, Lord. Bless this home. Bless everyone. Sa akin nga panimana. Ay kita yung may power ka. Kita na church every night. The power na ginhatag sa Diyos. Praise God. Magtako kita ng victory sinakagabiyon kaya ginapamabay kong presensya ni Sister Cora mag-close. Praise God.